Kumusta mga amigo? Pag-usapan natin ngayon ang epekto ng trade ni Luka Doncic dito sa Lakers. Si Luka Doncic ay masasabi nating isang icon sa basketball. Kaya naman, ang unang malaking naapektuhan sa kanyang pagkakatrade sa Lakers ay ang mga fans dito sa Dallas Mavericks. Ayon sa report, kabilaan ang mga protesta ng mga fans at galit na galit sila sa GM na si Nico Harrison. Sa introductory press conference dito kay Anthony Davis ay hindi dumalo si Harrison para sa kanyang kaligtasan. Ayon kasi sa report, nadala na sa next level ang pagkadismaya ng mga fans at nakatanggap na ng death threat itong si Harrison. Kaya para sa safety ng sarili at ng kanyang pamilya ay nag-hire na ito ng security. Nako, delikado talaga kapag franchise player ang ginalaw. Ayon naman kay AD, naiintindihan niya daw ang mga fans dahil halos pareho lang daw ito sa sitwasyon niya na marami din ang nadidismaya sa kanyang pag-alis dito sa Lakers. Pangalawang epekto sa Luka AD trade ay napakaraming star player ang nai-trade ngayong trade deadline. Well, si Jimmy Butler ay hindi na nga bago dahil matagal na itong nagre-request ng trade at ito nga ay napunta sa Golden State Warriors at ito ay magde-debut bukas versus Chicago Bulls. Bukod kay Butler ay nai-trade din itong si Zach LaVine papuntang Sacramento Kings, si De'Aaron Fox sa Spurs, si Brandon Ingram sa Toronto Raptors, si Chris Middleton sa Wizards kapalit ni Kyle Kuzma at marami pang iba. After ng trade ni Luka ay nauso na ang salitang no one is untouchable. Si Bradley Beal na laging laman ng trade rumors ay nanatili pa rin sa Phoenix Suns sapagkat hindi niya talaga tinanggal ang no trade clause sa kanyang kontrata. Kaya hindi siya pwedeng i-trade, lalo na kung ayaw niya, in other words, siya ang may hawak ng kanyang kapalaran. Nagbigay naman ng paglilinaw ang agent ni Bradley Beal na hindi naman daw sila ay humihindi sa mga bagay-bagay. Gusto lang ni Beal na talagang mag-workout ang lahat dito sa Phoenix Suns. Hindi naman daw si Beal nagpapatrade pero kung makahanap daw sila ng win-win scenario para sa lahat, well, yun daw ay siguro ang oras na pwede magpa-trade si Beal. Umugong din ang rumors na si Kevin Durant ay mai-trade pabalik sa Golden State Warriors. Subalit nang lumabas naman ang report, agad niya itong sinut down. Ayon sa report, wala siyang plano maglaro sa Golden State Warriors ulit at hindi naman daw ito nagre-request ng trade. Ayon naman sa report ni Chris Haynes, wala din daw plano na kunin ng Warriors itong si Kevin Durant. Well, sino kaya sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Ang initial report ay makukuha nga ng Phoenix Suns si Jonathan Kuminga at Jimmy Butler. Samantalang si Kevin Durant naman ay mapupunta sa Golden State Warriors at si Andrew Wiggins ay mapupunta sa Miami Heat. Balik tayo sa ating topic mga amigo. Ang pangatlong epekto sa trade ni Luka ay may pangit at maganda sa business side. Ayon sa report ni Tim Cato na ang dumadanas daw ng backlash sa galit ng mga fans ay ang business side employee. While malamang mababawasan o walang bibili sa mga produkto o may kinalaman dito kay Luka Doncic. Dagdag pa ni Cato, halos nawala ng mahigit 2,000 subscription ang Mavs TV streaming at paniguradong magpapatuloy pa ito. Nag-offer na rin ng refund ang Mavs sa mga fans na kinancel na ang kanilang ticket season plans. Sumalala at maraming nawalan sa Mavs business sides mga amigo. Samantalang kung marami naman ang nawala sa Mavs ay iba naman ang nangyayari sa Lakers dahil tumataas na ang presyo ng ticket. Kung pang-anim sa top selling jersey itong si Luka Doncic nang nasa Dallas Mavericks pa ito, i-expect daw natin na tataas ngayong nasa Los Angeles Lakers na. Ayon pa nga dito kay former Miami Heat superstar Dwayne Wade, gusto ng liga na mapunta talaga si Luka sa Lakers. Posible daw na maging number 1 selling jersey ang jersey ni Luka. Malaki daw ang epekto nito sa international market. Napipirma ng bagong TV deal worth $25 billion. Dahil daw kay Luka na isang international player at nasa LA pa, ay mas lalong tataas ang viewership
ang ticket sales at lahat daw sa Europe, sa Spain ay talagang pupunta sa LA. Kaya naman daw in business standpoint, ito daw ang napakagandang desisyon ng mga billionaire at ito daw ang kailangan ng liga. Well, ginusto ba talaga ng NBA na mapunta si Luka Doncic sa Lakers? Iba talaga kasi ang big market at brand ng Lakers, kaya naman hindi na nagdalawang isip pa si Rob Pelinka at Jeannie Buss nang i-offer ng Mavs itong si Luka Doncic. Kaya naman mapapaisip ka talaga kung may ibang kwento ba sa likod nito. Well, ang malaking epekto ni Luka sa laro ay paniguradong magiging mas exciting at i-expect natin na pwedeng magkampiyon ang Lakers lalo't andyan pa si LeBron James.